Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Isang makasaysayang hakbang ang naganap sa Kongreso matapos aprubahan ang impeachment case laban kay Pangulong Kuting ng Norte Jr. Ang kaso na nag-uugat mula sa mga aligasyon ng katiwalian, kapabayaan at abuso sa kapangyarihan ay lalo pang lumakas matapos tumistigo ang ilang dating opisyal ng Philippine Military Academy or PMA. Ayon sa mga ulat, ang testimonya ng mga PMA generals ay naglalaman ng mga detalyadong ebidensya na nag-uugnay sa Pangulo sa mga kontrobersyal na desisyon at umano'y illegal na transaksyon sa gobyerno. Ang kanilang pahayag ay naging mahalaga upang patibayin ang kaso dahilan upang mabilis na umusad ang progreso na sa impeachment. Sa isang espesyal na sesyon sa Kongreso, inihayag ng impeachment committee na sapat ng mga ebidensya upang ituloy ang kaso laban sa Pangulo. Ang desisyong ito ay nagdudulot ng matinding reaksyon mula sa publiko na ngayon ay nag-aabang ng susunod na hakbang. Samantala, nanindigan ng kampo ni Presidente Kuting ng Norte na mga aligasyon ay walang batayan at bahagi lamang ng isang malawakang plano upang guluhin ang pamahalaan. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo, handa silang harapin ang kaso at patunayan ang kanilang kawalang sala. Ang pag-abrupa ng impeachment case ay nagdulot ng mas matinding tensyon sa gobyerno, lalo na't ito ay nagaganap kasabay ng iba't ibang kontrobersya na bumabalot sa administrasyon. Habang patuloy na ang usapin na nanatili ang tanong ng bayan, ito na ba ang simula ng malaking pagbabago sa liderato ng ating bansa? Well, para nga sa kabuang detalye, panoorin na lamang natin ang buong video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre mga kaibigan, huwag nyo rin pong kakalimutang i-like ang ating video at i-share na rin para sa ating kabubuti. Maraming salamat po. Control project ni Marcos Jr. Bakal daw ang pinakamalakas na kawin kasi hindi nakikita. Tapos pag bumaha the following year, nawasak, wala na. Wala nang ma-audit. Kinundi na rin ng mga pumirma sa manifesto ang nepotism at favoritism o palakasan system sa paggawa ng mga proyekto ng gobyerno. Kailan may transparency? Diba? Nag-declare sila ng 5,500 projects. Dapat ilabas yun. Sino-sino ba yun? Saan bang lugar nilagay ito? These are things na hindi alam ng tao at niloloko tayo. So, kailan pa tayo magsasalita? Pinaiimbestigahan naman ng retired generals at pinasasagot kung sino ang nagkulang sa flood control projects. Gusto rin nilang maisiwalat ang buong detalye ng lahat ng flood control projects sa administrasyon. Kung magkano at ang resulta kung nagawa na ba ang mga ito. Pinapoproteksyonan rin ng mga former PMAer ang mga whistleblower na lilitaw na magsisiwalat sa totoong estado ng mga nabanggit na proyekto. Saad naman ng mga pumirma sa manifesto na hindi sila mananahimik, hindi papipigil at hindi tatanggapin ang tahasang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Magsalita tayo. Maraming mga tao na nakausap din ako, unfortunately, ay natatakot magsalita. Pero isipin na lang natin, gagawin natin to para sa ating mga anak, hindi na para sa atin. Magsalita tayo dahil kung hindi tayo magsasalita, kawawa naman yung susunod na mga henerasyon. Samantala, kinumpirma naman sa isang panayam sa SMNA News ni Vice President Sara Duterte ang irregularidad sa paggamit sa pondo ng Marcos Jr. government. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-resign siya sa gabinete bilang Education Secretary. So tama yung sinasabi nila na dapat meron talagang war against corruption. In fact, kung titingnan ninyo yung budget ng 2024, ayoko lang magsalita doon sa ibang mga departments, no, kasi hindi ko naman hawak yung mga papel nila. Pero kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Bukod sa isyu ng korupsyon sa flood control, nauugnay rin ngayon si Marcos Jr. sa isyu ng paggamit ng illegal na droga. Bagay na batid raw ng taong bayan, lalo na't viral sa social media ang tinawag ni VP Sara na cocaine video. Suportado naman ni VP Sara ang manifesto ng retired generals. Pero may mga dagdag siyang laban na dapat raw ding tutukan. At hindi lang yan, kung pwede dagdagan natin. Fight against terrorism, fight against criminality, fight against illegal drugs. Malinaw at makahulugan po ang naging pahayag ngayon ng ating Vice Presidente
incongruence doon sa inilabas ng 160 na pala ngayon plus retired generals, colonels, and senior officers, PMA alumni graduates, and mga PMAers and mga ROTC and reservist officers nagsama-sama na po dito. Attorney Busantog, Ma'am Lorraine, sabi ni Inday Sara Duterte, ang Vice Presidente, tama yun. Fight against corruption, fights against terrorism, criminality, and illegal drugs. Your reaction to this, Attorney Busantog, that the generals and retired officers are speaking up, and they are not just speaking up, they are fighting and launching a war against corruption that have become now a national menace, isang malubhang sakit na siyang manifestasyon ng malubhang sakit din sa pamumuno ng Marcos Jr. government. Attorney Busantog and Ma'am Lorraine. I see shifting in our political atmosphere and the environment in the country. And in the midst of silence from the mainstream media, and the silence coming from the leadership of the Senate, the leadership from Congress, traditional critics like the church, no? Oh, yung barkada natin na si PPNP, NDF, no? Yung alliance nila with the US, no? Mga besties natin, tahimik tahimik sila. Mga tuta na sila ni Marcos. Mga komunista, naging tuta na kayo ni Marcos. Hindi lang Marcos. Pati na Amerika. US, Marcos tuta, yan ang si PPNP, NDF. But we are saying now, coming from non-traditional voices ang criticism, requiring accountability and transparency from the government, and we are quite happy that the Vice President of the country has not abandoned the people, has not abandoned the retired military generals, no? Has not abandoned the indigenous peoples and the urban poor. Na ang urban poor naman ang unang-unang nasasaktan dyan sa mga tinatawag nating floods sa Metro Manila. At ang pinag-uusapan natin dito is not just about 1 billion or 2 billion or 50 billion. It's half a billion, no? For MMDA alone, in looking for it with all the magnitude of the funds, abot tayo ng 1.3 trillion pesos para lang sa flood control ng Metro Manila. Imagine that kind of amount na hinihingan natin ng transparency and accountability. Saan ba napunta ang mga yan? Because that funding just came from last year. Imagine that. At tawa kaya kami masaya at may mga statements coming from our retired generals na hindi pa rin nakakalimutan ang kanilang constitutional duty to protect the Filipino people. Ma'am Lorraine, would you like to react to this lumalaganap na sentimento ngayon? At hindi to hindi po ito pambihira lang. Subalit may portion doon that they are now launching the war against corruption. Very strongly worded ang pahayag na ito. This is what makes me proud about being Filipino. You know, this is where I believe what Pierre already said, no, about this sitting president and his cohorts around him. Hindi ninyo kilala ang Pilipino. No, so all this time that I was watching this freak show, also known as the Marcos administration, I was thinking, did they really actually think they could get away with this much pagnanakaw and incompetence, and the Filipino people will take it? Hindi talaga nila kilala ang Pilipino. So now we're seeing it. Tumatayo na ang mga leaders natin. These are the men and women who have given their lives to our country. So parang natural lang sa kanila, mga sundalo, natural sa kanila na ilagay ang interes ng taong bayan dito sa mga nangyayaring itong katiwalian, at they have declared war against corruption, which is so comforting kasi ginagahasa na ang Pilipino, and who will defend us, no? I also like the statement of the Vice President that she came out with recently when she said, okay, now I will teach you how to command. In other words, she's saying, okay, I see that you can't do it. I will do it. Why don't you do it this way? There's a flood control project, there's a like this, diba? So, like we saw how this inutil na president na ito, during the Karina typhoon, no, he was saying, he was weighing the capacity of a helicopter, yung magkano daw yung weight na kaya niya bago siya mag-airlift, no, ng pagkain. Hindi na lang niya sinabi i-deploy natin ang AFP. Nakita natin walang kakayanan ito, kinder ito, nursery, wala siyang alam. So I like what Attorney Busantog said, ang nahihirapan kapag ka flood control ang pinag-uusapan natin ay ang mahihirap. Hindi lang yon.
Hindi lang yung flood control, kundi lahat pag ang gobyerno ay hindi nagtrabaho. I was at the PGH yesterday. I really almost cried kasi ang layo ng PGH ngayon. Punong-puno yung kanilang emergency room ng mga nagsiseizure na hindi naaalagaan. No? In the meantime, itong mga buwaya sa Kongreso, sa Senado, sa Malacanang, sigil palaki ng mga tiyan ninyo. No? Sabi naman niya na siya ang technical assistant. Ang budget po niya ay directly under sa Office of the Mayor. So, bakit naman si Senadora Nancy ang naituro ninyo? Alam naman po ng lahat ng taga Makati yun eh. Siya naman po talaga ang gumagawa nun. Nung araw na hindi pa siya senadora. Wait. Senator Trillanes, yes, I have a Mr. Chairman. question to address to the Vice Mayor. Yung number ng ilan ang beneficiary ng cake program, hindi ba makikita sa COA sa papers submitted to the COA for regular audit? Hindi ko po kayang sagutin yung parte ng COA. Basta't ako ho ay 2 taon nang nagbe-birthday na senior citizen eh. Ang hindi ko lang ho alam, bakit ako hindi rin napapadala ng cake? So, who's the current COA, the resident COA for Makati City? Miss Bagsit? Your Honor, Yun lang yung tanong ko. No need to give me the number, pero can it be found? If the question is, ilan po ang beneficiary ng senior citizen cake program ng Makati for the year 2013? Makikita ba sa dokumentong sinasubmit ng City of Makati sa inyo? yes, Your Honor, pero I assume only as OIC Supervising Auditor last July 1st, 2014. So, ano ibig sabihin nun? Wala kayong alam? Actually, meron kaming hiningi ng Office of the City Administrator yung vouchers at andon ho sa amin. Historical ito, Ms. Bagsit. You were required to submit those documents. Do not try our patience here, Ms. Bagsit, Actually, we brought the documents. Ma'am, ang tanong ko ganito eh. Immaterial yung assumption mo into office eh. Ang tanong ko lang, kasi dapat may institutional memory kayo as COA or record keeping database andyan sa inyo, di ba? Whether or not anong petsa kan dumating sa COA, if you are asked, can you see in your records the total number of beneficiaries for the senior citizen cake program for certain years? Kaya mong silipin? Yes, Your Honor. Yun, no? So, immaterial na po yun kahit July 1 ka pumasok or ano eh. Sige, Senator Trillanes. Thank you, Mr. Chairman. Babalikan ko lang po yung sinabi ni Vice Mayor Mercado. Lilinawin ko lang ho. Sinabi ninyo na alam ng mga taga Makati na ang gumagawa ng mga cake ay si Senador Nancy Binay. Yun ho ba ang sinasabi ninyo? Opo. Okay. Well, Mr. Chairman, at this point, the Vice Mayor has directly mentioned the involvement of the Vice President Jejo Marbinay into the corruption and anomaly involved in this or in the anomaly that is the Makati Car Park building. So I believe it's high time that the committee discusses the invitation for the Vice President. Can we take that up before we suspend the hearing for this for today? So later, at the latter part. I submit, Mr. Chairman. Maraming salamat, Vice Mayor. Yun lang po ang itatanong ko sa inyo. At congratulations po. At hinahangaan po natin yung buong tapang na pagharap ninyo dito sa amin ngayon. Palagay ko po, hindi congratulation ang tama niyong sabihin sa akin eh. Kasi po, marami nang pwedeng mangyari pag alis ko dito. Tayo naman po, kaya nga ho, nag-o-offer po tayo ng witness protection. At dahil nakita po at nasaksihan ng buong bayan itong inyong testimonya, ay talagang mas mahihirapan naman ho silang gumalaw. At pagdadasal din po natin yan, Vice Mayor. May clarificatory questions ako si Vice Mayor.
Sinabi nyo 1.2 billion ang original estimate. Sa buong building na po ba yun? And are we talking of the same building, a Makati City Hall 2 parking building? Tama po. Nagulat na nga po ako ngayon na yun ay sinasabi ng Makati City Hall Building 2. Bakit po? Talaga naman pong yun originally talagang Makati Parking Building. Pero sinabi ko na nga po doon sa nauna kong pahayag, itong magiging gamit ng ground floor at may 4 na floor sa bandang itaas na pwede pong gamiting opisina. Pero nasyak ho ako talaga doon sa 2.7 billion na pinag-uusapan. Kasi maliwanag na maliwanag po doon kung yun po ay inaabot ng 2.7, aba talagang hindi ho natin maipaliwanag kung ano ang nangyari. At lalo pat may mailabas po dito na COA report, siguro po doon sa ating kagalang-galang na chairman, magkaroon po tayo ng mas malalim na investigasyon sa audit. Ako po kausapin niyo, sir, para orderly tayo. Apa. Sorry po. Siguro po, mas maganda. Alam na po, kung nasubaybayan niyo naman yung hearing last week, sinabi ni chairperson, magkasa-special audit siya rito. So actually, yung estimate na 1.2 billion, may 10 palapag din yon above ground, 10 floors above ground, isang basement. Except that, ang sinabi, ang naalala mo doon sa 10 palapag above ground, 6 doon ang pang-parking, 4 pang opisina. Opo. Nagbago lang nagbago ng kaunti. Kasi ang nangyari yata, ilang floors ba ang parking? 5. Naging 5 floors ang parking. So that means 5 floors sa 10 floors ang naging opisina. So nagbago lang ng isang floor naging office doon sa original mo na pinag-usapan nyo with Engineer Morales. Ganun Opo. ba? Pero magkaroon man po siguro ng adjustment yan sa 1.2 billion konti lang. Hindi naman ganun kalaki. Pero pagdating sa paperwork, sir, yung sinabi mo 1.2 billion ng original estimate, ano po ang ating papeles na pwedeng tignan dyan? Dapat po ilabas ng engineering department kasi hindi naman po kami dapat on file pa sa kanila yan. On file. Kasi hindi naman po kami papayag, unang-una, hindi naman po kami papayag ng walang plano at estimate kung magkano talaga ang aabutin dahil doon po sa narinig ko sa inyo rito nung nakaraang pagdinig, parang hindi naman pwede sa nagpapagawa yung open-ended. Kasi halimbawa man po ako, magpapagawa ho ako ng bahay ko, kukuha ko ng arkitekto ko, pag gumawa ho ng drawing yung arkitekto ko, tatanungin ko siya, magkano ba aabutin ito? Kung kaya ko na yung ganong halaga, magpapagawa po ako. Kung hindi ko naman kaya, magpapagawa lang ako ng kung ano muna kaya kong ipagawa. Pero at the end of the project, meron po tayong dulo. Hindi po pwede yung walang dulo. Okay. Vice Mayor, ano ko lang yan. I'll follow up dun sa mga katanungan ni Senator Pimentel. Sinabi nyo 1.2 billion lang ang budget niyan nung nandoon pa kayo. Ngayon na naging 2.7 billion na ito, so sa madaling salita, sa 1.2 billion pa lang, dapat natapos na yan. Opo. So, yung 1.5 billion pa na idinagdag nila, kaya umabot ng 2.7, ibig sabihin, kita na ito o tubo na ito. Hindi naman po siguro, ala po siguro ako sa posisyon na sabihin kung talagang kinita, basta't ang akin pong sinasabi, sa inyong nalalaman. Sa aking nalalaman, dapat po natapos yung building na yan sa halagang 1.2 billion. At ang akin na lang pong natatandaan nga rin, andun lang po ako sa unang appropriation na 400 na pinakita ko sa inyo kanina, at saka po doon sa pangalawang 500 na kinu-question ko pa nga dahil hindi ho nakahimay. Kaya ho ako'y nagtataka doon bakit nagkaroon ng 500 doon nang hindi naman nakahimay. Sino nag-determine? Sino nagsabing dapat ilagay doon sa phase 2 yung 500? Sino nag-usap? Sino nagdesisyon? Dahil hindi po naging maliwanag parang ang nangyari po dyan, lamsam Bahala na sila kung saan nila dadalhin. Vice Mayor, excuse me, Senator Trias, clarificatory. So, ibig mong sabihin, hindi kayo nagpapasa ng ordinance, kunyari, isa specific ordinance authorizing the construction of Makati City Hall Parking Building 2. Walang ganon. In the amount of
Walang ganon. Wala pong ganon. Walang ganon. Ang meron lang po, magpipresenta po yung city engineer ng plano na may kasama pong estimate. It's always budget ordinance. Basta pera, tukol lang sa pera, inaalat lang ninyo yung pera para dito. Opo. Pero walang ordinansya na kinikilala yung pag-construct ng building na yon. Wala po. Yun ang napansin ko rin eh. Mr. Chairman, I will resume my questioning. I will now address my questions to Architect Arnel Colcol of the Philippine Institute of Architects. Magandang umaga po. Magandang umaga po. So, ganito po, ano, na-witness nyo naman yung unang hearing kung saan nagbigay po ng estimate si Mr. Cuervo about a hypothetical building kung tatayo sa same location noong 2007, ang halaga po would be around 23,000 pesos per square meter or totaling a little over 700 million. So, ano hong masasabi ninyo? It seems to be in the correct path. So, yung estimate po nila Mr. Cuervo is a fair estimate according to at least sa inyo po. Actually, it's the practice of architecture, meron naman specialization. And this field is not actually my specialization in terms of building high-rise buildings. More on fit-out and planning. So, I would not be in a position to dispute that. Yes, but you were aware of this hearing, and you are actually representing the Yes. Philippine Institute of Architects, and I'm sure that you consulted some of your fellow architects. It is within within the industry standard. So within the industry standard. Okay. What about the 2.7 billion? Therefore, conversely, mataas po 'yon.